Tungkol dito sa ating napag-usapan ngayong gabi, yung pangalawang tugon ng tao sa mabuting balita ay pagsisisi at marami tayong mga halimbawa na nakita. Mostly na example natin ay sa Aklat ng Gawa sapagkat diyan yung mga karanasan sa tunay na born again. Nabanggit ko yata sa video diyan na meron tayong 21 regeneration experiences ng mga tao. But there are also converts. At sana ay alam nyo yung kaibahan ng convert sa regenerated. Yung mga convert ay naging Kristiyano sila pero mukhang may kakulangan. At yan yung tinatawag na banal na espiritu. So yung regenerated, hindi mo mababago. Tanging ang banal na espiritu lang ang gumagawa nun. Kaya yun ang mga tunay na born again. Sa ngayon ay magdaragdag ako ng mga ilang kaalaman tungkol dito sa ating napag-usapan about repentance. Repentance towards God. Kailangan ng isang tao ay tumugon at ito'y laging kalakip ng pananampalataya. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Yan ay kambal kasama ng pagpapabautismo. Pero katulad nga ng natututunan natin na sa panahon natin ay pinaghiwa-hiwalay ito at marami ay hindi talaga agad-agad na binabautismuhan ang mga mananampalataya dahil akala nila ay hindi ito mahalaga para sa kanilang pagiging born again. Pero sa mga naipaliwanag sa atin, alam natin na ito ay tugon ng tao para siya ay maborn again. Tapos na yung ginawa ng Panginoon na maging daan ng kaligtasan ng tao pero kasama ito sa tugon ng mga tao sa mabuting balita para maging ganap ang kanilang kapanganakang muli. Kung kayo ay may Biblia sa inyong tabi, ay hawakan po ninyo, basahin ko po ang Acts chapter 8 at nais ko ipakita sa inyo ito. Ang oras natin ay ganap na 9:10 ng gabi. So kailangan medyo maging mabilis tayo rito. Sabi niya rito sa verse 1, On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Ito yung persecution na ginawa ni Saulo, si Pablo later on, na siya yung ginamit ng Diyos para pagwatak-watakin ang mga mananampalataya doon sa Jerusalem sapagkat parang nagiliw na sila na magkumpul-kumpul doon, hindi na naibibigyan ng katuparan yung sinabi ng Panginoon sa kanila, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Hindi na natutupad yun. Nag-gather na sila doon. Nandun na yung espiritu ng Babel na ayaw nilang magkahiwa-hiwalay. At ginamit si Saulo sa bagay na ito, so sila nagkawatak-watak. At ganito ang sabi sa verse 4, Those who have been scattered preach the word wherever they went. Yan ang maganda kapag kalahat ay talagang maganda at tama ang kanilang discipleship. Hindi mo kailangan piliting mangaral. Silang lahat ay nakapangaral because they have that experience, they were trained to it, at makikita natin ang katotohanan yan. Hindi sila umaasa sa kanilang mga kasama. Sabi sa verse 5, Philip, ito yung isa sa mga diakono, went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. Tandaan ninyo, napili ito si Felipe dahil sa kanyang qualifications bilang tagapaglingkod doon sa lamesa ng mga babaeng balo. And one of the qualifications is that full of the Holy Spirit. Dalawa lang itong nag-thrive talaga sa mga napili na maglingkod. Si Esteban namatay na sa chapter 7 at ito si Felipe dito sa chapter 8 nga ay makikita natin. Yung mga iba na pinangalanan na naging diakono, mukhang hindi na sila nababanggit sa panahong ito. Hindi ko alam pero ganyan ang kalalagayan natin kapag pinipipilan natin ang banal na espiritu. Hindi tayo nagpapagamit o kaya ay na-offend siya sa ating mga ginagawa. Talagang mananahimik ang banal na espiritu hanggat unti-unti ay aalis ang presensya ng Diyos na ito sa tao. Sa verse 7,
For with cheers impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was a great joy in that city. The power of the Holy Spirit really works on Evangelist Philip. Sa verse 9, sabi niya, now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. Ibang espiritu itong nandirito. Pero malinaw naman na he practiced sorcery. Sa verse 10, and all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, this man is rightly called the great power of God. Accredited din sa Diyos, yung kanyang mga ginagawa. They followed him because he had amazed them for a long time with his sorcery. But when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So nangaral si Felipe rito, he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Nagpabautismo sila. 13. Simon, the sorcerer. Simon himself believed and were baptized. Tandaan niyo itong salitang ito, ha? Simon himself believed and was baptized. And he followed Philip everywhere, astonished by the great sight and miracles he saw. 14. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria have accepted the word of God. Ano daw? Ano sinasabi? Ulitin ko. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God. Ano ang tinatanggap ng mga tao? Hindi si Jesus. It is the word of God, meaning it is the gospel that was preached to them. Yun ang tinatanggap ng mga tao. There are two that are being accepted by the people. Number one, pag tinanggap nila ang salita ng Diyos, naniniwala ako they would obey the process of going into becoming born again. Magpapabautismo yung mga yan, magsisisi sila. Pero mamaya may papakita ko sa inyo na may isang bagay na hindi nangyari dito kay Simon na manggagaway. Ulitin ko ito, ha. When Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. Dito, nagkakaroon ako ng kaisipan noon na sabi ko, mukhang mga apostol lang yata ang pwedeng magpatong ng kamay sa mga mananampalataya para tumanggap sila ng banal na espiritu. Mga kapatid, pero pagdating sa chapter 9, makikita nyo na yung layman na si Ananias ay siyang nagpatong ng kamay kay Pablo, kay Saulo. Kaya alisin natin sa ating kaisipan na ang nagpapatong lang ng kamay ay mga apostol. At merong mga nagtuturo ng ganyan. The only people who are qualified to lay their hands on the people are the apostles. No. The only qualified are those who have the Holy Spirit of God. Yung mga may tunay na Espiritu ng Diyos, yun ang qualified na magpatong ng kanilang mga kamay dahil naranasan nila ang pagdating ng banal na Espiritu, dapat sila naman ay kasangkapanin ng Diyos. At ito nga sa chapter 9, si Ananias ay isang ordinaryong tao. I don't believe na siya ay propeta, but he was sent by the Lord dahil nakita ng Diyos ang kanyang buhay ay karapat dapat maglingkod sa kanya, siya ang inutusan ng Panginoon. And then sabi ng verse 15, when they arrived, they prayed for the new believers that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, kahit sumampalataya na at nagpabautismo, there is a tendency na hindi patatanggap ng banal na espiritu. Yan ang isang katotohanan. And so makikita natin na totoo yung sinasabi ng Acts 15:8 and 9. It is God who knows the heart. Dahil ito ang nakikita ko na problema nitong si Simon na manggagaway. Merong itinatago sa kanyang puso, merong kakulangan yung kanyang mga ginagawa, na daya niya, yung mga kasama niya, yung mga
nakasabay niya na magbabautismo, pero hindi niya madadaya ang Diyos. At ano ang nangyari? Ulitin ko ang verse 16. Because the Holy Spirit had not yet come on any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid, na ang mahalaga ay yung pagtanggap ng banal na Espiritu, hindi yung galing sa atin, bagamat yun ay required sa atin. Yun ay hinihiling ng Diyos na tugon sa mga sumampalataya to repent and to baptize. Dito, makikita natin ang katotohanan yon na si Simon ay sumampalataya, nagpabautismo, pero makikita natin ang isang katotohanan sa kanya. Verse 17, Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Isang bagay pa, lagi kong nakikita na kapag ka nagpapatong ng kamay, hindi isang kamay, dalawang kamay ang ipinapatong nila. Anyway, hindi ko alam kung mahalaga yon, pero sa mga nakikita ko rito, ay dalawang kamay ang pinapatong ng mga nagpapatong ng kamay. Sa verse 18, When Simon saw the Spirit was given at the laying hands of the apostles' hands, he offered them money and said, Give me also this ability so that anyone whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Anong ginawa ni Pedro? Peter answered, May your money perish with you, because you thought that you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin. Mga kapatid, eto si Simon, parang sumampalataya, parang nagsisi, siguradong nagpabautismo, pero ngayon ay hindi binababaan ng banal na Espiritu. At yan ang isang katotohanan tungkol sa tao, na kapag ka nakikita ng Diyos na hindi tama ang ating puso sa mga bagay-bagay, naniniwala ko hindi niya ibibigay ang kanyang banal na Espiritu. Pwede nating madaya kahit sino, pero hindi natin madadaya ang Diyos. He knows. Isang bagay pa, sa mga apostol sa kanilang panahon, obvious na obvious ang pagdating ng banal na Espiritu. Alam na alam nila. Nakita maging ni Simon ang bagay na ito. Alam niya na hindi siya binababaan ng banal na Espiritu. At anong kanyang ginawa? He started to offer them money. Yan. Mga kapatid, ingat kayo sa mga ganyang espiritu sa church. Pinapagana ang pera at lalo na yung mga tao na pag inofera ng pera, abay, may posisyon ka agad dito sa church. Ayan. So, anong sabi ni Pedro? Sabi niya sa kanya, Praise the Lord, hallelujah, brother. No. Sabi ni Pedro, May your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part in this ministry because your heart is not right before God. Alam niyo, kung yan ay gagawin sa ating panahon, judgmental ito. Masyadong nakaka-offend tong taong ito. Alam niyo mga kapatid, hindi ba tayo marunong humatol sa mga simpleng bagay? Alam ito ng mga apostol, and so Peter rebuked him. Sinabihan talaga because kung hindi niya i-dissuade ito, kung hindi niya ito pagsasabihan, hindi ito mag-aayos. Mga kapatid, pag hindi mo ni-rebuke ang tao sa kanyang maling gawa, at akala niya tama lang, tanggap siya ng tao, kasi yun ang problema nitong si Simon. Sanay ito na kumuha ng karangalan mula sa tao. Kaya nga gumagawa siya ng panggagaway sapagkat mahal niya ang kanyang sarili, nagkakapera pa siya. Pero hindi niya alam na ginagamit na siya ng kaaway. At ngayon ay nakaharap niya ang totoong lingkod ng Diyos, abay, sasabihan talaga siya. Ano sinabi ni Pedro? May your money perish with you because you think that you could buy the gift of God with money. You have no part in this ministry because your heart is not right before God. Hindi tama ang puso mo.
Pero inyo mga kapatid, ganito na ang ginagawa ng taong ito, hindi mo pa mahatulan, si Pedro hindi papasa. Alam ni Pedro, mali ang puso ng taong ito. Kasi nare-reveal na eh. Bakit anong nangyari rito? Mga kapatid, ito ang problema kapag ka ang tao ay hindi totoong nagsisi. Kalaunan, lalabas yung lumang buhay niya. Lalabas yung mga gawa ng kaaway sa kanyang buhay. Magiging problema yan. Pag hindi yan totoong nagsisi, hindi yan bababaan ng banal na espiritu. Katulad nitong si Simon na manggagaway, hindi siya tumanggap ng banal na espiritu at lumabas na, nang ibabaw na yung kanyang sarili. At ano ang ginawa? Ni-rebuke siya ni Pedro. Ano pang sinabi niya? For I see that you are full of bitterness and captive to sin. Nakakakita ba kayo ng mga ganyang tao? O tatahi-tahimik lang tayo? They are full of bitterness and captive to sin. Pag ang tao full of bitterness, ang mga lalabas sa bibig niyan ay sama ng loob. Pagawaan ng diablo ang kanyang puso. Siya ay captivated by sin. Alam niyo isang maganda rito kay Simon na manggagaway? Nang nirebuke siya ni Pedro, ito ang sinabi niya, pray to the Lord for me so that nothing you have said may happen to me. Ang problema lang, hindi natin alam anong nangyari sa kanya pagkatapos niyan. Siya ba ay na-offend? Hindi na nag-a-attend? Wala ng pangalan pagkatapos nito. O siya ay nagpatuloy at pagkatapos ba nito tumanggap siya ng banal na espiritu? Hindi natin alam. Putol ang kanyang kwento dito sa puntong ito. So sana po ay makakuha tayo ng lesson dito na ang kakulangan ng totoong pagsisisi ay hadlang sa pagbaba ng banal na espiritu. Magandang gabi po sa bawat isa. Naway maging karagdagan ito sa ating natutunan about repentance. Back to Pastor Joseph.